Magandang araw ng Biyernes, darito na ang headlines dito sa Philippine News Agency. Isa pang Pilipino ang kumpirmadong nasawi sa gitna ng nagaganap na bakbakan sa pagitan ng Israel at militanteng Palestinian na Hamas. Kinilala ng Department of Foreign Affairs ang nasawi bilang isang 49 anyos na babaeng caregiver mula sa Negros Occidental. Ayon kay Foreign Affairs Undersecretary Eduardo De Vega, base sa pinakahuling datos, 3 na ang kumpirmadong Pilipino na namamatay sa Israel habang 3 pa ang patuloy na nawawala. Sa kabila nito, umaasa si De Vega na mahahanap pa ang 3 nawawalang Pilipino. Anya, pangunahing concern ngayon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na masiguro ang kaligtasan ng mga Pilipinong nasa Israel at mapauwi sila sa bansa. Sa ngayon, naghahanda na umano ang pamahalaan na mailikas ang mga ito sakaling magbukas ng humanitarian corridor para payagang makalikas mula sa lugar ang mga sibilyan. I regret to inform you that yes, it is confirmed there is a 3rd Filipino casualty. A 49-year-old woman from Negros Occidental. Her family is aware, the President is aware. And the Philippine government, of course, is working with the family. The embassy in Israel is in touch with the sisters who are in Kuwait, actually, for the repatriation of remains. Gustong isulong ng Anti-Terrorism Council na ipadeklara ang militanteng grupong Palestinian na Hamas bilang mga terorista bunsod ng pagsalakay nito sa Israel. Ayon kay National Security Advisor Secretary Eduardo Año, kinokondena ng kanyang opisina ang pagsalakay ng Hamas sa mga mamamayan ng Israel na isang gawaing terorismo. Anya, may karapatan ng Israel na ipagtanggol ang mga mamamayan nito mula sa pag-atake ng Hamas sa mga sibilyan. Nakiisa si Anyo sa payag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na sana'y mabilis na maresolba ang sitwasyon at mapanatiling ligtas ang mga inosenteng sibilyan. Nagpasalamat rin siya sa gobyerno ng Israel sa pagprotekta nito sa mga Pilipino sa kanilang bansa. Samantala, umalma si Palestine Ambassador to the Philippines Saleh Muhammad sa pagpapayag ng ilang lider ng malalaking bansa ng suporta sa Israel sa gitna ng pakikipaglaban nito sa Hamas. Anya, nagbigay umano ito ng maling mensahe sa Israel na nagresulta sa kaguluhan. Kahapon ay inilagay na ng Pilipinas sa Alert Level 3 ang sitwasyon sa Gaza habang Alert Level 2 naman sa Israel. Inaprubahan ng National Economic and Development Authority Board sa pangunguna ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nasa 269.7 billion pesos na halaga ng malalaking proyekto at programa. Ayon kay Socio-Economic Planning Secretary Arsenio Balisacan, gagamitin ang kabuuang pondo para sa mga proyekto sa kalusugan, transportasyon at green economy. Inaprubahan ng NEDA Board ang pagsasaayos ng Bohol Panglao International Airport at ang Dialysis Center Project ng Baguio General Hospital and Medical Center bilang mga public-private partnership projects. Popondohan ang pagpapatupad sa ilang karagdagang infrastructure flagship projects. Inaprubahan din ang Green Economy Program na may 3.62 billion pesos na halagang grant mula sa European Union. Palalakasin ng programa ang kapasidad ng gobyerno at pribadong sektor na isulong ang paggamit ng green energy, pagbabawas ng basura at pagpapaunlad ng green economy. Samantala, nagpatupad ang NEDA Board ng mga pagbabago sa Bataan-Cavite Interlink Bridge Project na nagkakahalaga ng 219.3 billion pesos. Gayon din ang pinalawak na Cebu Bus Rapid Transit na magkakahalaga naman ng 28.78 billion pesos. Sa ibang balita, naaresto ang isang 27 anyos na Malaysian national na nagtangkang magpuslit ng nasa 25.3 million pesos na halaga ng iligal na droga sa Ninoy Aquino International Airport. Kinilala ang suspect na si Muhammad Atsham bin Muhammad Afzal na galing Madagascar at lumapag sa bansa noong Huwebes mula sa Addis Ababa sa Ethiopia.
Sa ulat ng PNP at Philippine Drug Enforcement Agency, naharang si Afzal sa Customs International Arrival Area ng NAIA Terminal 3 kung saan nakumpiska ang mahigit 3.7 na kilo ng hininalang shabu, isang Malaysian passport, ID card at iba pang personal na gamit. Naharap ang suspect sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 at sa Customs Modernization and Tariff Act. Sa Muntinlupa naman, naaresto ng mga tauhan ng National Capital Region Police Office ang isang aktibong pulis at isa pang pulis na kasalukuyang awol o absent without official leave sa isang buy-bust operation noong Miyerkules. Kinilala ni NCRPO Chief Brigadier General Jose Melencio Nartates Jr. ang dalawang suspect bilang sina Patrolman Ray Palomara Baldonasa na nasa Drug Enforcement Unit ng NCRPO at ang awol na pulis Caloocan na si Carlos Rivera Navarro. Nasabat mula sa dalawa ang 10 gramo ng shabu na nagkakahalaga ng 68,000 piso, 2 ID ng PNP at 2 baril at mga bala. Nagbabala si Nartates na hindi niya kukonsintihin ang anumang anomalyang kinasasangkutan ng kanyang mga tauhan sa NCRPO. At yan ang pinakabago at pinakamahalagang balita sa mga oras na ito, hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, bisitahin lamang ang aming webpage pna.gov.ph o ang aming Facebook at X account na dating Twitter na Philippine News Agency. Mapapanood din ang PNA Headlines sa Facebook page ng Presidential Communications Office o PCO. 73 days na lang, Pasko na. Ako si Wilnard Bacelonia. Ito ang PNA Headlines, nag-aatid ng mga balitang nagbubuklod sa bagong Pilipinas.